Meron ka bang ginawang sistema para ma-reach yung goal na yun? What? Kailangan pala natin ng sistema? Opo. Isa yan sa magandang indication kung ma-reach ba natin yung mga goals natin. However, clarify ko muna sa inyo, pag sinabing sistema, hindi lang ibig sabihin nito ay computerized, automated, gumagamit ng AI, hindi lang ganun ang option pagdating sa systems. Ang systems, kasama dyan ng SOPs, no, yung mga tools na ginagamit mo, kasama yun dyan. Kahit nga manual lahat, kung pwede pa rin matawag mo sistema yan. Kasama dyan yung schedule, kasama dyan yung mga iba't ibang steps, situational handling, mga ganyang bagay. Sistema lahat yan. Diba? So, huwag kayong matakot na pag pinag-usapan natin ng sistema, isa lang talaga yung mangyayari. Isa lang talaga yung means na kailangan computerized lahat. Hindi po yun ganun. That is not how systems work. Bago tayo mag-proceed doon sa mga parte na yon, napag-usapan lang muna natin, bakit ba gusto natin ng sistema? Ha? Paano ko masasabi na sistema nga ang magiging pwedeng dahilan para malaman natin kung we're going to the right path or we're going to reach our destination or our goals? Paano yun? Bakit? Anong importansya nun maliban sa meron kang system? What else pa? Anong meron? So wag kayong mag-alala din. Dahil ang paggawa ng system, hindi kailangan extravagant agad. Oo po, pwede kayong bumayad ng tao. Tulad sa amin, sa consulting business namin. Is nagagawa talaga kami ng operations manual, ISO Standard Operations Manual. Kasi kailangan yan para ipasa sa FDA at sa iba pang mga ahensya eh. However, sa atin mga parigit-marikoy, mga maliit na negosyante pa lang tayo, hindi natin kailangan na mag-hire agad ng taong magbayad ka ng 300,000 for the operations manual. No? Pwede mong gawin yon kung may balak ka na mag-expand at mag-grow ng negosyo mo through franchising or something else. Pero kung nagsisimula pa lang tayo, pwedeng simulan yan sa napakasimpleng mga bagay. Alam nyo ba, na kahit scheduling pa lang, that's already part of building a system. Ang pag-schedule, ang pag-build ng bawat step na pag may na-encounter kang issue or na-encounter kang situation, nagsusulat ka na. Sinusulat mo na. So sa mindset natin, hindi kailangan extravagant agad. Kahit simpleng procedure, doon tayo mag-start. Mula sa pagbubukas ng negosyo, pagpasok mo ng pinto, anong una mong gagawin? Mag-check ng mga issues sa nakaw. Baka mamaya napasok ka na, hindi mo alam, hindi mo napansin. Doon ka, unang gagawin mo pa lang. So susulat mo lang naman yun eh. Wala kang pera, wala kang time magsulat. O kung may kasama ka, magsama ka ng anak mo, pinsan mo, kapatid mo, kung sino man. Tapos pagpasok mo, sabihin mo lang sa kanya, isulat mo lang tong lahat ng gagawin ko. Pagbukas ng pinto, sabi nga ni Sir George Winnicke, ganito daw gawin mo. Sulat mo lang lahat. O sulat mo to, itataas ko yung roll up. Ganun daw. O pagbukas mo ng roll up, may nakita ka, may natumba. O tapos isusulat yung mga ginagawa. May natumba daw. Okay ko naman. Pangit yung umacting. No? Sulat mo yan ha, sumigaw ako. May natumba. De, joke lang. Ibig sabihin, pag may nakitang mali, something, kailangan may action ka doon. No? Mga simpleng procedure na ganyan, pwede natin gawin yan. Start on writing anything para sa negosyo mo. Sa proseso ng negosyo mo, mula pagbukas hanggang pagsara. Simulan po natin dyan. Idagdag ko pa sa magandang mindset. Idagdag pa natin. After mo ipasulat na ipasulat, dagdagan nyo lang yun. Update nyo lang ng i-update ng i-update. Lagyan nyo lang number step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Ganun lang muna kasimple. Ang dami lagi nagtatanong sa akin, paano ba gumawa ng system? Ganun lang po kasimple ang simula. Kahit ganun lang. Why? Because it matters so much na may nakasulat. Sobrang laki po ng difference. Sobrang laki po ng difference kung ang mga proseso natin ay nakasulat kaysa sa nasa isip lang natin. So, another mindset na gusto kong itanim sa inyo, mga parigat marikoy. Maliban sa produkto, maliban sa marketing, isa sa sobrang importante talaga na may written documents ka. Kasi pwedeng yung dumating ang time na yun ang ibinibenta mo eh. Di ba? Hindi mo binibenta yung brand name mo. Pero yung proseso mo, pwede mong ibenta yan. That's a sellable product. Product po ang sistema. Product po ang manual.
So yun nga ang ating point number 1. Having a system in place, ibig sabihin yan is mas malaki yung chances natin ma-reach ang ating goals. Or even beyond the goals. Kasi once you have a system, it's something na pwede mong i-repeat pa ulit-ulit. And it can go beyond the goal itself. Halimbawa, bakit? Paano nangyayari yun? Pangalawang point para ma-appreciate natin ang systems is pwede mong ipasa ang sistema. Isipin mo na lang yun, mga parikit marikoy. Di ba? Pag maipapasa mo ang sistema, ibig sabihin ang continuation ng iyong negosyo o ng iyong goal, ng long-term goals mo, is mas assured. Di ba? Mas sigurado na hindi porke nawala ka, titigil na ang lahat. Pwede sabihin natin na wala ka permanently, namatay na tayo bigla at kinuha na tayo ni Lord. Sino magtutuloy ng mga nasimulan mo? Paano nila gagawin yon kung walang sistema? And because meron kang sistema, nagkakaroon ka ngayon ng point number 3, peace of mind. Nagkakaroon ka ng peace of mind. Diba? Kasi, alam mo na kahit wala ka, alam na nila kung paano gawin yan. Kaya na nilang i-handle yan. Napagdaanan na namin yan, nasulat ko na yung pangyayari na yan, at na-share ko na sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin, or at least kung ano yung ginagawa namin to solve that specific problem. No? Diba? So, 3 points na tayo kaagad. First point, it's an indication that you will reach your goal. Diba? Second point is pwede mong ipasa. And third point is peace of mind. Dahil sa meron kang ganyan, nagkakaroon ka ng peace of mind. Ang sarap kaya na for temporarily, mawawala ka muna for like 3 weeks. Ang sarap namang isipin na kahit wala ka ng 3 weeks, nagpapahinga ka kasama ang pamilya mo, isipin mo na lang yon. Pero hindi ka masyadong worried kasi yung negosyo mo ay patuloy na tumatakbo. Yung mga tao doon, alam ang sistema. Yung mga iniwan mong kasama mo for the meantime kasi naka-holiday break ka. Hindi ka may stress out dahil systemized na yung mga proseso. Pati yung pag-handle ng mga issues. Diba? How wonderful is that, mga pare ko? 3 points pa lang yan. Isa pang mindset na dapat nating isipin, pang-4, yung mga processes na yan, systems na yan, nag-upgrade po yan, nag-update. So, hindi natin kailangan matakot na isusulat ko yan ngayon, hindi naman pwedeng yan na lang nang yan ang gagawin. Naman, of course. Because sometimes we have to adjust. And there are times in our lifetime sa pagnenegosyo o sa buhay na ginagawa natin na ina-adjust talaga natin yung sistema na yan. Di ba? Pwede natin i-adjust na konting tweak dito, konting tweak dyan. Kasi the changes, the landscape has changed. The market has changed. Everything has changed. Update, update, update. Okay lang pong i-update ang systems. Okay lang baguhin yan. Okay lang na mayroong mga idagdag. May mga situational cases na iba yung approach. Hindi lang lahat isang way lang. Nag-update yan. 4 pa lang yan na pag-uusapan natin na benefits. Benefits or tamang mindset kapag maggagawa tayo ng systems natin. No? Pinaghalo ko na yung benefit tsaka mindset. Nagiging productized na yung service-based business mo kasi meron ka ng manual. Grabe, isipin nyo na lang. Pwede palang ibenta ang manual. Oo, yun yung binibenta sa franchise eh. Manual talaga. Isa yan sa major part. Pwede kang magbenta ng franchise ng manual lang ang meron ka kahit wala pang brand. That is still a sellable product. Di ba? So, hindi ka may stock na isa lang ang branch mo. Kasi you can sell the manual to someone else for them to implement on their own business. At kikita ka rin doon. Negosyo rin yun. Di ba? Another thing na dapat nating isipin at tandaan sa pagtatayo ng sistema. Bakit natin gagawin? Kung gusto mo talagang mag-grow, ako, basically, ang main goal ko ay ma-build ang Kuko Express and to sell the business. I am building a business to sell the business. Hindi ako nagbi-build ng negosyo para yun lang ang pagkakakitaan ko. Hindi. My goal is to sell it. Now, kung wala akong sistema at hindi gagana ang negosyo mo nang wala ka, ibig sabihin ang negosyo mo ay unsellable. Hindi mabebenta yan. Forever sa'yo lang yan. Kapag namatay ka, hindi mo may papamana yan. Diba?
If you plan to build a business that is sellable, you need to have your own systems in place. Gusto mo ba yon? Well, hindi lahat ng tao gustong binibenta negosyo. Iba ako. Ang negosyo ko ay magtayo ng negosyo at ibenta yung negosyo na yun. Yun ang magiging ending. Yun ang magiging exit ko sa Kuko Express. No? Pagkatapos nun, gusto kong maging empleyado. Gusto kong sumali sa ibang corporation, yung malaki talaga. I wanna be part of a big company. Yun ang gusto kong mangyari. So, kung hindi sellable ang business mo, it's called a livelihood. Pang sarili mo lang yan. Pang pamilya mo lang. Okay, makakatulong ka ngayon, pero it doesn't guarantee the next generation. Dahil sellable yan, pwede hindi mo ibenta. At least may papamana mo nang hindi masakit sa ulo. Di ba? At least pwede mong ibigay to someone else. At least pwede kang mag-step down as the CEO ay pwede kang maging owner na lang. At CEO na magpapatakbo ng negosyo. Kasi meron ng manual steps. Well, pwede naman yung i-update yun. Ano? Pero at least napakadaling ipasa ng negosyo mo. A sellable business is a wonderful business talaga. Hindi ko alam, meron ba ditong ganun din ng mindset? Kasi ako, mindset ko talaga is to sell the business. Kayo, kung ayaw nyo naman ibenta yung business niyo at baby nyo yan, it's up to you. Kung that's how you treat your business. However, that makes it very unsellable. Next, dahil ito ay sellable, alam nyo na kung anong mangyayari next? Dahil sellable ang negosyo natin, ibig sabihin lang ng mga pare at marikoy, maraming mga taong interested na pwede mag-invest sa negosyo mo. Di ba? Kasi you're building something that is sellable naman pala. So, yung mga investors, mas inclined sila na lumapit sa'yo. Or magbigay sa'yo ng pondo, mamuhunan sa'yo. Kasi pwede rin pala sila mag-exit at mabawi nila ang pera nila after you have sold the business. Di ba? Grabe ang gandang mga points nun na para isipin at i-ponder natin. Para sikapin natin na magkaroon tayo ng sistema sa mga negosyo natin. Think about it. Think about it. Di ba? Having systems, dahil sa sistema, nagiging mas maganda ang future ng negosyo. Ano-ano nga ulit yon? Ito, nilista ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na rason para gawan natin ng sistema ang negosyo natin. It's a very good indication of success na ma-reach natin yung goal natin dahil meron tayong system in place na ipapasa natin yung negosyo natin sa mga susunod na saling lahi. Nakakabuild tayo ng generational wealth dahil ang negosyo itself ay masarap at pwedeng ipasa. Siyempre, may peace of mind ka dahil may system ka na. Kahit wala ka ngayon, okay lang. May magsusolve na niya. Kaya na nila yan dahil the system is already in place. Siyempre, dahil yan ay may peace of mind, huwag mo kalimutan na pwede rin yan i-update. Huwag kayong manghinayang o na magkamali sa ngayon. No? Since ikaw palang gagawa, ayaw mo magbayad ng professional to do that. It's okay. So, huwag kayong manghinayang na magkamali ka kasi update mo na lang. Update. Siyempre, nagiging sellable ang negosyo at kung sellable ang negosyo, dumadami ang potential investor ng business. That's why sa mga gusto mag-invest ng pera nila, po pwede kayong mag-invest kay Kuko Express dahil we're building something that we can sell in the future. That's how it works. Huwag niyo po kalimutan, mga paring at marikoy. Use my platform to share about your business. Talk about it. Hindi lang tayo basta natututo dito, hindi lang ako basta mag-share. I want you to use Koi Founders Club to network. No? Koi Founders Club, CFC. It stands for collaboration, flourish, magpo-flourish tayo through collaboration and connection. Connect po tayo dito sa Koi Founders Club. Ngayon, ay bibigyan ko naman kayo ng tips kung paano gumawa ng sistema ninyo na unti-unti. No? First, na kailangan nyo gawin is just ask someone to help you to write down kung ano yung mga actions and activities na ginagawa sa store. Kahit isang maghapon lang. Kailangan, kahit estudyante po, pwede yan. Basta marunong magsulat. No, mas maganda yung mabilis magsulat or at least mabilis mag-type. Kasi po, after mong isulat yan, gagamitan nyo ng AI. ChatGPT is free. I-input nyo yan sa ChatGPT. At sabihin nyo na, ito yung current process ko. Please help me write manual with this notes. Gamit yung notes. Hello, AI revolution na po tayo. Ginagamit ko nga yan para tulungan akong gumawa ng programs para padaliin yung trabaho ko sa pagpo-program ng mga applications. No?
Hindi ko po yan kailangan itago because we're going through that direction. At ang ChatGPT po ay mas matalino yan sa atin. Di ba? Kayang-kaya niya tayong tulungan sa mga bagay-bagay na hindi natin kayang gawin ng tayo lang. Kaya kung nahihirapan kayo sa accounting, pwede kayo magtanong sa ChatGPT. Hello? Marami silang alam. They are way smarter than us. And for the first time in our life, meron na pong something na mas matalino kaysa sa tao. At yan po yung AI. They're going to take over the world. So let's use it right now. Gamitin na natin. After mong isulat yung mga nangyayari sa iyo on a physical world, i-transfer mo yan sa ChatGPT para tulungan kanyang magsulat. And then, ang next na gawin niyo po ay i-print ninyo at ipabasa sa mga tao. And then after nilang basahin, tanungin niyo sila kung ano tingin niyo ang kulang dito. Kasi hindi naman alam ng AI kung ano talaga yung actual na nangyayari sa physical world. Yan ang limitation nila ngayon. So tatanungin natin yung mga tao, tingin mo ba kompleto na to? Especially yung matatagal na. Pero bago nyo sila kausapin, make sure na i-open up nyo sa kanila na we're doing a manual para po mas madali natin matrack ang mga nangyayari sa ating negosyo. I need your expertise dahil ikaw ang matagal nang gumagawa ng trabaho na yan. Example, pagluluto ng takoyaki. Ano tingin mo yung kulang dito sa listahan natin na yan? Unless ikaw talaga nag-formulate ng takoyaki na yan, edi ikaw magsulat. Pero halimbawa, sa opening and closing, may mga na-experience kayo dyan, mga bagay na hindi automatically na-experience parate. Kasama ba dapat yun sa ating manual o sa ating standards? No? Sa ating proseso? Yes, kasama po dapat yun sa sistema natin. Halimbawa, for a certain case na hindi masyadong nangyayari o hindi lagi nangyayari, sa special case na yan, ano ang ginawa mo? Okay, kahapon may booking na pumasok sa merchant pero hindi nila inasikaso. Ano ang gagawin mo? Ganun po, magsulat o mag-isip ng isusulat. Kailangan din nakasulat yun. Bakit? Minsan lang naman nangyayari yun. Because hindi po lahat ng mga empleyado natin o mga kasama natin o mga papasok sa negosyo natin ay alam nila kung paano i-solve ang mga problema. Remember, meron po tayong 4 na different kinds of people o employees. Number 1, the troublemakers. Number 2, the trouble seers. Yung nakakakita ng mga troubles and problems. Number 3, nakakita at nagsusolve ng mga problems. Number 4, yung mga problema hindi pa nangyayari, nasusolve na nila. Tingin ninyo, sinong mas common dyan? Pinaka-common dyan, troublemakers. Pangalawang common dyan, yung nakakita ng problema. So yung nakakita ng problema, kung may manual yan, pwede siyang maging matransform into number 3 na sila na yung taga-solve ng problema. So wag po kayong manghinayang na magsulat. Kumuha kayo ng notebook. Alam niyo bang ginagawa ko dati? May notebook ako lagi sa bulsa. Sa bulsa ko, yung maliit na notebook, kumuha kayo ng ballpen. Every time na may nangyari, isulat mo na kaagad. Every time na may nangyari, isulat mo na kaagad. Ano yung nangyari at paano nyo sinolve? Kailangan you have to learn how to write. Paano maging detalyado sa pagsusulat. Kasi the more detailed it is, the better. No? Yun po ang kailangan. Yun talagang weapon para magkaroon tayo ng sistema. Manually, make your own systems. Pangalawang solution dyan is syempre to buy systems. To pay people, to pay someone else na imbis na ikaw mag-spend ng 1 month to solve that problem, baka there's someone else who already made a solution na babayaran mo na lang ng halagang, let's say, 1 week ng halaga ng oras mo. Eh kung ang kapalit naman nun, napakahabang klase ng solusyon. Why not just pay someone? Yan lagi ang iniisip ko eh. Maisingit ko lang mga pare ko at mare ko eh. Sobrang importanteng mindset nito. Para sa ating mga negosyante, lalo na kung gusto mong mag-grow. Sa ating pong mga negosyante, mas importante ang oras kaysa sa pera. Yan ang paniniwala ko. Kung ako ay mag-spend ng 1 buwan to learn this thing na hindi ko naman kailangan matutunan at gawin everyday, mas maigi pang magbayad na lang ako ng someone else o kahit sabihin natin equivalent sa 1 month of my pay ang ibabayad ko sa kanya. Just to give me back my 1 month so I can do something else more valuable. Why not, di ba? Maraming currency ang negosyo, hindi lang po pera. May pera, may time, may energy, may knowledge and information na mas maganda minsan bayaran na lang. Kaysa sa you have to spend all the time to do it and learn it by yourself.
Yan ang tinatawag na nag-hire tayo ng mga experts or nagbabayad ng something else ng product na okay na, buo na. For example, bigyan ko kayo ng example, ginagawa natin lahat yan. Anong gusto mo kung nagme-milk tea supplies ka? Ikaw ba ay magbebenta na lang nung mismong gawang milk tea na, retail na lang ang focus mo? O gusto mo ikaw pa yung gagawa ng milk tea? Nung mismong powder, nung mismong asukal, ikaw pa mismo ang mag-grind. Diba? Siyempre hindi na. Gusto mo, nandyan na yung milk tea at ibebenta mo na lang. Yan po yung sinasabi kong binabayaran natin lahat ng bagay. In exchange of, huwag na natin gawin yung mga bagay na sila naman ang pwedeng gumawa. Maisingit ko lang yan mga pare ko. At nagbabibrate na naman ang ilong ko. Nangangati. Diba? Example. Isa sa mga talagang, medyo mas malaking example. Kasi maliit na example yun. Kasi parang sanay na tayo eh. Hindi na natin naiisip na, ano bang gusto ko? Bibili na lang ba ako ng patty para sa burger ko? O gusto ko ako pa yung gagawa ng patty para sa burger ko? Siyempre, kung ikaw ang gagawa niya, may kapalit yun. Maraming kapalit yun bago mo magawa ang isang patty. Kaya yung mga malalaking kumpanya, mas gusto nila na kumuha lang ng tao o bumili na lang ng negosyo na buo na, nagawa na may customers na, kaysa sa sila pa mismo ang magbibuild ng customer base. Di ba? So why not? Yung QuickBooks 348, hindi pa ba worth it yon? Most probably hindi kasi dahil binili mo yung systems lang, ikaw pa rin mag-input. So, saan ka ngayon pupunta? Doon tayo sa nag-225. At least, wala na akong kailangang isipin. At least, hindi ko kailangan computing every day, every month. At least, hindi ko kailangan mag-worry na baka makalimutan ko mag-file ng BIR this month. Ayan ang BIR filing na naman every 10 of the month, di ba? Kasi minsan, kapag gusto natin ng tayong gumagawa, hindi natin na-focus yung mga bagay na mas importante sa side natin. Sa systems, you can just pay someone else to do it for you. Bawa yung POS o POS. My advocacy is really to share whatever I have sa mga tao sa MSMEs, makatulong sa inyo. Tulad itong mga webinar na ito. Makatulong kayo in any means nang walang kapalit. POS is free. Ginawa ko na yun ng free. Ayaw pa rin gamitin, di ba? Well, siguro dahil marami pa silang hinahanap. Pero maraming sistema na free. ChatGPT is free. POS ni Kuko Express is free. I-input mo lang ang sales mo doon. And alam nyo naman, every week ako may ina-update dyan. Di ba? Record ng sales para hindi mo na isipin. Every day, magko-compute ka pa ng benta mo for the day. Eh kung may POS ka, na-save mo sana ang oras mo kung gumamit ka na ng existing system or meron ka na ng system or gumawa ka ng system. Always value time over money. Time is the most valuable asset na meron tayong mga negosyante. So those are the three things na pwede kong may share sa inyo paano siya gawin. No? So, pag meron na kayong systems, the future is bright. Pag meron na kayong system, tuloy-tuloy nyo lang yan mag-improve. The growth is inevitable. Wow! Inevitable. Di ba? Inevitable na ang growth ng inyong negosyo. Kasi meron ka ng sistema na pwedeng i-replicate ng iba, gawin ng iba for you, may peace of mind ka na, makapagpahinga ka, mas secure ang future ng business mo, nakikita mo ng sellable pa ang business mo. Tandaan nyo, ang negosyo hindi nyo maiwan, unsellable business yan. So, focus tayo sa paggawa ng systems. Anong sandata natin? Simpleng-simple. Simpleng-simple. Notebook, ballpen, at ChatGPT. Tapos pwede nyo na samahan ng mga iba pang bagay like professional or built systems na. Napaka-valuable po niya. Sobrang valuable. Gusto nyo bang magkapagawa ng ISO Standard Operational Manual? Hindi ako ang best lapitan dyan. Lapitan nyo yung misis ko. Bright Start Business Support Solution. Kaya po namin gawan ng ISO Standard Operations Manual ang mga negosyo ninyo. Imagine mo, nagpa-franchise ka na doon sa sarili mong business. Imagine mo, franchisee ka. Ano yung mga hahanapin mo kung franchisee? Di ba? Another way, bumili ka na ng franchise. Franchise ng iba, tapos tingnan mo kung paano pinapatakbo yung franchise nila. Siyempre, bumili ka ng mga magagandang klase ng franchise. Like potato corner, mga ganyang bagay. Yung mga may history na talaga. Wag mahiyang mag-share about your business. Ipakilala yung negosyo nyo sa comment section.
Anyone po from the Zoom? Sa nasa Zoom? Open po tayo for questions. Paano mag-approach sa mga merchant? Actually, simple lang yan eh. Paano ba mag-approach ng build ng partnership? Meron tayong topic about that. First, you really have to care about them and understand kung ano ba talagang kailangan nila. Because if you do understand kung ano bang kailangan nila, you really don't have to sell anything. You only have to propose a solution. Kasi kung tingin mo makakatulong ka talaga at hindi mo ibinigay sa kanila yung bagay na makakatulong sa kanila, eh makonsensya ka na. Kasalanan mo yan. You were supposed to be the messenger of the good news na may makakatulong sa kanila pero hindi mo shinare. Yun po ang konsensya. Kapag may ganong konsensya ka na, pagdating sa pag-approach ng merchant, hindi ka mahihiyang mag-approach ng merchant. Kasi alam mo you're reaching out to help them. Sabi ko nung isang araw, I have already reached a point kung saan talagang compelled na ako to share this kasi makakatulong to sa kanila. And if they reject it, it's not my loss. Mas nakukonsensya pa ako na hindi mag-reach out. Mas nakakakonsensya pa na wala akong gawin kahit alam kong 3 to 6 months lang magsasara na yung negosyo mo. Diba? Kasi wala kang ginagawa sa marketing mo, wala kang ginagawa sa system mo. Pag hindi ko ni-reach out yon, konsensya ko yun. Kaya kapag ni-reject nila, ako after ko reach out sila, it's okay. Kasi ang goal ko is I want to share to them something that can save their business. Tapos makikita ko na lang after ko i-share, 6 months wala na. Sarado na. Diba? Well, at least on my side, I did my best. I shared something that's so valuable, pero it was their decision to reject it. It's not. Wala na. Wala. It doesn't affect me anymore. Hindi ako masyadong, hindi ako, yung nalulungkot pag nire-reject. Di ba? Mas nalulungkot ako pag di ako naka-approach. Yun ang mas nakakalungkot. Usapang tao, uunahin natin yung mag-grow ng employees kasi iniisip natin na yun ang sosolve sa problem natin. Pero isipin mo mabuti, hindi ba parang mas importante na ayusin mo muna yung sistema bago ka magkaroon ng empleyado? Isipin mo, kung balik tayo sa POS, hindi ba parang mas may peace of mind ka kung meron kang sistema sa sales process mo, sa POS mo, alam mo lahat ng benta mo every minute, every second, kaysa sa kukuha ka ng tao na hindi mo alam kung ginagawa niya ng tama ang trabaho niya. Kasi yung POS ni Kuko Express, tinuturuan na niya yung staff or pinapuwersa na niya yung staff na mag-upsell. Ikaw bilang owner, hindi mo alam kung nag-upsell ba yung customer ko. Ay, nag-upsell ba yung staff ko? Kailangan ko pa rin siyang bantayan kasi walang sistema. Pero kung may sistema sana, hindi na natin sila masyado kailangan tutukan. Di ba? Yan yung mga isang mahirap. Yan yung mga benefit pag may sistema tayo. Isa pa ito, pag may issue, ang dali balikan. Sir, ito yung manual natin. Oh. Sir, ito yung usapan natin. Oh. Sir, ito yung bagay na ginagawa natin. Oh. Simplihan nyo lang mga parikoy-marikoy sa simula. Sa personal life nga natin, dapat may sistema rin tayo. Gusto mo ba lumaki yung katawan mo? Anong sistema mo? Sinasabi mo lang gusto mo, pero wala ka namang sistema. Every other day, may schedule ka ng training ba? O pupunta ka lang kung kailan mo gusto. Di ba? Yun yung sistema. Sinusundan natin yan hanggat kaya natin. Pag may sistema ka, pwede mong i-break down into smaller steps. So, yung sistema na yan, makakatulong yan sa atin para mag-start from something really, really small things into bigger things. Example, gusto mo nga lumaki yung katawan mo daw o pumayat. Sabi ka ng sabi na yun ang gusto mo mangyayari pero walang nangyayari. Bakit? Kasi sobrang hirap. Halimbawa ako, yung gym dito is 45 minutes away. Sa Tagaytay pa kasi. Di ba? Kung lagi kong iisipin na gusto kong maging healthy, fit ang body ko, tapos di naman ako pumupunta sa gym kasi sasabihin ko lagi ang layo, nakakatamad. Pero kung ang gagawin ko sa sistema ko, alisin ko na sa isip ko yung malayo, basta sinasabi ko, every after 6 o'clock or 5 o'clock, mag-decide lang ako. Pag busy 6 o'clock, MWF, aalis ako para pumunta ng gym at mag-workout hanggang 9 o'clock. That's my system. And then uuwi ako para magtrabaho ulit from 10 o'clock to 11 o'clock, at least another 1 hour. Kapag hindi busy, from 5 o'clock to 8 o'clock ang gym natin.
At least may sistema ako ngayon, may rules ako. Pero dapat mangyari. 'Di ba? Kasama na sa computation ko yung biyahe na 45 minutes papunta, 45 minutes pa uwi. Pati yung routine ko, naka-sistema na rin. Nagbayad ako ng application to track my progress. Bakit? Kasi ayaw ko na magsulat sa papel. Ayaw ko nang hanapin yung mga records ko nung nakaraan. Ano ba yung weightlifting, weight na PR ko nung nakaraan? Ano ba yung record ko na? Ano ba yung ginugol ko? Nandun na lahat. Nakasistema na. Mas madaling i-execute at sa utak natin, mas nagkakaroon tayo ng path to the goal. Kasi pag meron tayong path sa isip natin, mas nagagawa natin siya. Kaysa sa lagi lang na nakatambak lang dyan. Pag meron tayong written, meron tayong visual, mas nagagawa natin siya. No? Kasama na nga rin dyan dito, eto ba, sistema rin to. Halimbawa, hindi ako makatulog. Ano ang ginagawa ko? Sa sistema ko, ang iniisip ko lang, hindi ko kailangan matulog. Kailangan ko lang magpahinga. And then, because of that system, natutulungan ako ngayong makatulog. Di ba? Kasi natatanggal ko na rin kasama na sa sistema ko kung paano ko i-handle kapag stressed out ako ngayon. Nai-stress na ako talaga. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Ang sistema ko dyan, lalabas ako para mag-gym, para kumilos, para gumalaw. Kasi after ko mag-gym, fresh na ulit ang katawan ko, fresh na ulit ang isip ko. Ganon po ang epekto ng sistema. Kahit sa personal life natin, pwede natin i-implement yan. Di ba? Hindi tayo laging magkakram. Ano ba ang solusyon sa problemang meron ako ngayon? Hindi na, kasi meron ka ng sistemang magsosolve doon sa problema mo. Biruin mo yun, si Chikoy may sistema pag di siya makatulog. May sistema kapag hindi siya makapagtrabaho ng maayos o na-stress out na siya. May sistema kapag nag-aaway sila ng asawa niya. May sistema kapag ganito, may sistema pag ganyan. Isipin niyo yun, if you arrange systems in your life. It's so easy. Oh, may sistema rin tayo sa pag-solve ng problema. Ano? Nalimutan ko kung saan ko nakuha to eh. Isa to sa mga theories na matagal ko na pinangahawakan. May problema kang hindi mo masolve, o may sistema ulit dyan, paano i-solve yan? No? May mga series of question ulit para i-solve yan. Diba? May problema kang hindi mo masolve, o may problema ka ngayon, ang tanong, masosolve mo ba? So kung masosolve mo ba, edi walang problema. Kung hindi mo masosolve, edi wala nang problema kasi hindi mo naman pala masosolve. Mga ganun kasimpleng sistema for me to regulate how my mind works. Grabe mga paringit Marikoy, sobrang dami talagang pwede natin mapakinabangan ng paggamitan ng sistema. At isa yan talaga sa pinanghahawakan ko para mag-grow continuously as a person, as an entrepreneur, di ba, as a business owner. Na sana mapakinabangan nyo rin, mga paringit Marikoy. System stands for S, sige, Y, S, T, E, M. Sabi niya, stands for save. Yung Y daw, your self, time, energy, and tama ba spelling ko energy? And money. Ganda, di ba? Although yung yourself, one word lang yun eh. Maganda palitan natin yung S. Save yourself, time, energy, and money. Di ba? Ang galing, no? Ang galing. Pakihanap nyo na lang sa mga post ko kung sino nag-comment nito. Ito. Sabi ni Celeste Junji, you can elaborate system as save yourself, time, effort, and money. Grabe, di ba? Yan po ang benefit ng system. Ang ganda. O yung sistema nyo, sistema sa pagkoconnect, sa paano magbigay ng value sa iba, isama nyo na yun sa lahat. Isama natin, incorporate natin sa lahat yan. Maraming salamat sa inyong pag-stay dito sa ating live stream, sa ating webinar. Ako nga pala si Chicoy Gonzalez, founder ng Kuko Express. Gumagawa ko ng mga application systems na makakatulong sa inyo, sa MSMEs especially. Sana po ay mapakinabangan ninyo ang ating mga webinars. Libre lang po itong mga ito. Pati yung POS ko, libre lang po yan. No? Huwag nyo na pong palampasin, gamitin nyo ng gamitin. At kung may mapansin kayong issue, sabihin nyo sa akin. Para syempre may improve natin. At ginawa ko naman itong mga webinars na to para syempre makapag-share sa inyo kasi isa talaga sa passion ko mag-share ng mga bagay na natutunan ko. At syempre makilala ko rin kayo.
mga parikit marikoy, mga fellow Koi founders ng kanilang mga negosyo. Don't forget, Koi Founders Lab is about connecting, flourishing together through collaboration. See you again next Monday, mga parikit marikoy. Don't forget to share your updates sa ating groups. Bye guys! Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.